Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our 4th day here in Shanghai and alauna na ng tanghali ngayon and ngayon pa lang tayo lalabas. Grabe fam, hindi ko na yata na-end yung vlog kagabi from Disneyland. Sumakay lang tayo ng tren, 1 oras ulit yun, pabalik dito sa hotel. Lobat na rin yung camera ko. So pagdating ko kagabi, chinarge ko lang yung camera ko and then nag-shower ako ng hot shower dahil sobrang lamig kagabi. Tapos ayun, nakatulog na rin ako and kanina sinulit ko lang talaga yung tulog ko kasi napagod ang tito nyo sa Shanghai Disneyland. So ngayon, ready na tayong lumabas and nakabili na ako ng breakfast kanina sa McDo kasi dito sa basement 1 ng hotel may McDonald's. Bumili lang ako ng McMuffin. Tapos ngayon, ready na tayong lumabas. So ang itinerary natin for today, we're gonna visit yung mga tourist spots pa dito sa Shanghai. The Yu Garden or Yuyuan Garden. Nandiyan ang Shanghai Old Shopping Street or may bazaar doon sa Yuyuan Garden malapit. So we're gonna explore that also. After that, paano kung pumunta ng Shanghai Tower and tignan pa natin mamaya kung saan pa tayo pupunta. So malamig pa rin ngayon fam, 11 degrees ang temp and hindi na ako nag-coat kasi dalawa lang yung dala kong coat. Pero yeah, naka-heat tech naman ako sa loob since wala na akong coat. Nagsuot na ako ng heat tech, taas baba, no? Para protected tayo sa lamig. So ang suot kong heat tech is yung extra warm ulit ng Uniqlo. Ngayon papunta sa Yuyuan Garden, magte-tren lang tayo. 2 stations away lang siya mula dito sa metro station natin. Pero bibili muna ako ng kape. Kailangan ko ng coffee. Ayan, sa Starbucks. Pero hindi naman natin siya iinumin sa station. Iti-take away natin siya. Let's go. Got our coffee. Now ready na tayong sumakay ng train. Metro ulit tayo. Ayan siya. Let's go. So madali lang bumili ng ticket. Line 10 tayo. And ang station natin ay Yuyuan Garden. Ayan o. So 3 RMB lang pamasahe. Parang 24 pesos sa atin. 2 stations away. Got our ticket. And we're out! Ayan na ang Yuyuan Garden Station. Nasa line 10 siya. So kung pupunta rin kayo dito and yung metro na malapit sa inyo is wala sa line 10, hanapin nyo lang yung makakapag-transfer kayo to line 10. Tapos makakapunta na kayo dito sa Yuyuan Garden Station. Ngayon maglalakad na lang tayo papunta dito. According to my research, exit 1 dapat ang lalabasan mo papuntang Yuyuan Garden. Tapos turn right. And then lalakarin na lang natin papasok doon sa garden. Pwede na rin natin inumin yung coffee natin. And ang lamig ng hangin ngayon. Pero naka-heat tech ako fam, so kayang-kaya nung heat tech natin. Tapos nagsisimula nang mag-bloom ang mga cherry blossoms dito. So kumanan lang ulit ako. Tignan nyo ang laki, Lao Feng Shang Jewelry since 1848. Tapos sa kabila din, mga jewelry shops din. Ayan o, may Luk Fook, may Chow Tai Fook. Okay fam, ito na pala ang Yuyuan Old Street. Ang ganda. Alam mo yung feel mo na nasa China ka talaga. Tingnan nyo. Wow. Ang ganda. Nakita ko sa post ni Miss Rix. Maganda daw dito sa gabi kasi iniilawan daw ito. Tapos kulay red yung mga ilaw. So China talaga yung feels. Ayan siya. Punta muna tayo ng Yu Garden bago tayo mag-explore ng Old Shopping Street. Ito siya Shanghai since 1955. Pasukin natin yan mamaya. Tingnan nyo, ang daming mga turista ngayon dito. Okay fam, here's the entrance to the Yu Garden. Ang last admission nila is 4 p.m. and then magsasara sila ng 4:30. Okay, dito na ako sa loob fam and ito yung bilihan ng ticket na sa likod. Ang ticket price for adult is 30 RMB. So nasa around 240 pesos. Pero ako kasi nag-book na ako sa Klook ng ticket ko. Yung binayaran ko ay around 229 pesos. So mas mura pa rin sa Klook no kasi ginamit ko yung code ko. So kayo din kung pupunta kayo dito sa Yu Garden, pwede kayong mag-book ng ticket in advance sa Klook para secured na yung ticket ninyo. Tapos, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Mankisyo Klook para makakuha kayo ng extra discounts. I know, maliit lang yung discount na yun, pero discount is a discount, no? Pag inipon-ipon mo yan, lalaki din yan. So, halika na, pasok na tayo.
Ito fam, it's a ginkgo biloba tree daw. So I guess maganda to sa spring, no? And autumn. Pero hindi pa siya nagbo-bloom ngayon. Meron din silang wishing wall, pero parang ubos na yata for now. Ayan, pwedeng successful career, dreams come true, academic progress, and good health. One thing I notice here, ang ganda ng mga halls nila. Imagine niyo fam, nung sinaunang panahon, yan ang gamit nilang mga hall. Meeting hall and kung ano pang mga activities ang ginagawa nila. So sinaunang panahon pa yan ang itsura niya na hanggang ngayon nakatayo pa din. So parang pag pumikit ka and imaginein mo yung mga sinaunang tao dito. Tapos naka-traditional Chinese na outfit. Galing, no? Ganun usually ang ginagawa ko pag may napupuntahan akong old place. Na i-imagine ko kung paano gumalaw yung mga tao dito nung time na yun. Ito another hall. Tingnan natin yung loob. Gaya nito, Feng Wu Luan Yin. So stage 4 performance of fighting and singing. O diba? Imagine niyo nung sinaunang panahon. Dito sila nagpe-perform sa stage na to. Tapos yung audience nandito. Tingnan natin. Ito naman is the Dian Chun Hall. It was once the northern Shanghai headquarters of Shanghai Small Sword Society, a rebellious organization. Now the relative cultural relics and public documents are on display inside. Ito pa, ang ganda pa dito, oh. Ito naman fam is the Heshu Hall. So ano siya, surrounded on four sides by the windows with abundant light. And yung mga furniture daw dito is gawa from the roots of banyan tree with exquisite craft and elegant and unique shape. Sobrang unique, tignan nyo, oh. Galing, no? Wow, amazing! Yung mga simpleng bagay lang siya, pero nakaka-amaze. Ang laki pa nung garden, oh. And may mga koi fish din pala. So marami dito yung nagsusuot ng Chinese traditional costume. Tapos dito sila nagpo-photoshoot sa loob ng garden. In fairness, fam, ang ganda dito sa loob. So every corner is Instagrammable. Kaya pala maraming nagpo-costume. Ayan, oh. Additional fun fact fam, nakita ko dun sa loob, Kew Garden, 1559. So, ibig sabihin, 1500s pa pala ginawa ito. See, kaya nai-imagine ko talaga kanina, yung mga sinaunang tao dito na naglalakad. Diba, na naka-Chinese traditional outfit. Ganun ang nai-imagine ko sa kanya. Kasi nga 1500s pa pala to and more than 400 years old na itong garden na ito. Kaya pala tourist spot siya dito sa Shanghai, no? Also, this was built during the Ming Dynasty pala. So ngayon, pa-exit na tayo. So pag-exit pala ng garden, yung bazaar na or the old shopping street na ang madadaanan natin. Ayan, o, mga pasalubong items, pang display, pamaypay. Okay, now lakarin natin itong old shopping street palabas. Ang ganda dito, grabe. Feel na feel mo na nasa China ka talaga. Look at these buildings. They even have Arabica here. Tapos meron palang China Herbal Skincare. Tapos meron ding Pop Mart. O diba? Ano siya? So pinaghalo na siyang new and old. Or old meets new. Kasi old buildings tapos new stores, diba? Laupu Gold. Grabe ang haba ng pila. Ito ang kita na minifigures. So upo ka lang tas gagawin nila for you. Ito, bilihan ng mga pasalubong. White rabbit, pineapple cakes. They have jerkies or candies.
Grabe, ang ganda dito. Para tayong transported back in time. The old buildings. Napakaganda. Feeling ko ngayon sobrang na-excite ako maglakad dito. Tapos ang daming makikita. Okay, another fact, kapag nandito kayo sa Yuyuan Bazaar or the Old Shopping Street, huwag niyong kalimutang kumain ng xiaolongbao. Yun daw ang pinakasikat na pagkain dito. So magtatry tayo ng xiaolongbao. Dito medyo mahaba yung pila. So dito tayo magtatry. Okay, bili tayo fam. Ang pangalan niya ay Nanxiang Steamed Bun Restaurant. Founded 1980. Lapitan nga natin. 1900. Wow. More than 100 years old na rin sila. Sige, let's try. Meron silang pork steamed bun. 25 RMB, 12 pieces. Okay, let's eat our xiaolongbao. Ako fam, ito ang wag na wag nyong imimiss pag pumunta kayo dito talaga. I believe kahit naman ano sigurong itry nyo, no? Pero ang sikat kasi dito, based on my research, itong Nanxiang or Nanxiang. Tapos isi-serve nila sa inyo ng mainit pa as in bagong luto talaga. Like, mapapaso ka talaga, ganun. Nilagyan ko na rin ng sauce, parang suka yung sauce niya. OMG, ang sarap! Wow. Yung soup niya sa loob, napaka-flavorful. Lasang-lasa yung pork meat doon sa soup sa loob. Tapos perfect yung dip niya na parang suka. Ayan, nahigop ko na yung soup sa loob. Now let's eat the xiaolongbao itself. Oh wow, ang sarap. Like legit, the lasa is 11/10. Ang sarap nung pork meat. It has the perfect balance of saltiness and sweetness. Tapos, the meat is so tender. And for me, panalong-panalo talaga yung soup niya sa loob. Napakasarap nung lasa nung meat, grabe. Tapos alam mo yun, it's freshly made. Kakainin mo siya ng mainit na mainit. Mas lalo ko siya na-appreciate. Let's eat. Nanxiang xiaolongbao. Alam nyo fam, ito na yata ang pinakamasarap na xiaolongbao na natikman ko so far. Ito na. This is the best. Sarap, grabe. Ito yung every bite nakaka-happy. Ganon. So kung pupunta kayo dito sa Yuyuan Garden and Yuyuan Bazaar, don't forget to try this Nanxiang xiaolongbao or Nanxiang steamed bun. #JM recommends. Simut, sarap. Ayan, surprisingly, hindi rin ako naumay. Ang sarap talaga niya. Like, bawat kagat, may linamnam na malalasap. Wow! Tingnan niyo pa, may nagpe-play doon sa taas, oh. Teka, iharap natin doon. Okay, lakad na ulit tayo. Grabe, ang dami makikita dito. Napakasaya. Ang dami mong pwedeng mabili. Silver shop ulit, oh. Tapos dito nila ginagawa sa harap. Alright, nakalabas na ako, fam. Ito yung nakita ko kanina sa loob na maraming kumakain. Scallion pancakes. Pati itong meat na to na nakastick. Ayan, dami rin kumakain. Ay, meron silang stinky tofu. Kaya pala amoy stinky tofu. Ayan. Hindi ko alam kung kita sa camera pero tignan niyo yung gitna ng kalsada. Cherry blossoms. Pero kaunti pa lang, nagbo-bloom pa lang. Ayan, siguro mga few weeks from now, full bloom na yan. O diba ang ganda rin dito sa Shanghai, may mga cherry blossoms din sila. Ito na yung sasakyan natin, 8985. Okay, let's go. Ang bilis lang ng biyahe. Tapos yung dinaanan natin, meron silang underground tunnel na dadaan sa ilalim ng river. Galing, no? And ngayon, nandito na tayo sa ating next stop, ang Shanghai Tower and
aakyat tayo doon sa pinakatuktok fam. By the way, ang binayad pala natin sa DDI 14.5 RMB. So that's about 110 pesos. So ito na ang Shanghai Tower. Ready na ba kayo makita siya? 1, 2, 3. Tanan, ang taas. Oh my God. Dito pa lang sa baba, nalulula na ako. Sige, aakyat tayo. Let's go! Okay, pasok tayo fam. Hanapin natin yung papunta sa observation deck. So kung nag-book din kayo sa Klook and ganyan na may ticket na kayo, punta lang sa B1. Ayan. Tapos dito natin ipapakita yung QR code natin. May tourist information daw dito. Ayan o, basement 1, observation. Here, observatory entry sa basement 1. Dito natin ipipresent yung QR code natin. Okay, nakausap ko na yung ticket counter. Apparently, yung QR code natin, direct entry na. So, isa-scan na natin diretso yung QR code dito para makapasok. Pasok na tayo. May security check dito. Okay, may photo op din dito. So, papa-picture tayo. Sorry, the floor selected is a restricted floor. Grabe, nandito tayo sa 118th floor. Napakataas and napakabilis nung elevator nila. Ito na ang view. Wow, ang daming tao. Okay, here's the view. So, the band ang view natin. Here's the Oriental Pearl Tower. Tapos, ito yung the band promenade, yung may mga ilaw. Yung pinakita ko sa inyo yung isang gabi. Grabe, ang liliit ng mga buildings from here. Wow. Ito naman yung view ng North Bund. May magandang bridge doon. Tapos, tignan niyo yung mga buildings dito. Oh, pare-parehas. Ang ganda rin ng skyline ng Shanghai, no? Kakabilib. Sige, ikot pa tayo. Punta naman tayo sa kabilang side. Ay, kita pala. Pwede pala ako mag-picture ng ganito. Ayan o. Dito wala nang masyadong nagvo-view. Kasi yung pinakamagandang view talaga is yung The Bund, diba? Pero okay din naman dito. Yan, ito pa yung other side. May river din. Tapos ang laki ng mga buildings parang condo. Ang ganda rin ng bridge doon. So dito, pwede kayong bumili ng mga souvenirs. They have charms here. Postcards, tumblers ng Shanghai, ayan, mga stuffed toys, and some other toys pa. Hello fam, and just like that, we're back here sa East Nanjing Road. So, sumakay lang ulit ako ng DD pagbaba natin ng Shanghai Tower. Binayad ko around 28 RMB. Super ganda ng Shanghai Tower Observatory. Although hindi na ako nagtagal, no, inikot ko lang talaga yung observatory. And I was able to show you naman yung iba't ibang sides ng observatory. Nag-video and nag-take lang ako ng picture doon tapos buwaba na rin. And now I'm back here sa Nanjing Road and tayo ay maglalakad-lakad na lang ulit dito. Gusto ko sana mag-Wangpu River Cruise. Yun nga lang nung tinignan ko sa Klook yung ticket. Tomorrow na ulit yung available time na fully book na sila for today. No? Kasi ang daming tourist. Dumaan kami kanina. Sobrang dami ng turista. Kasi nakita ko yung mga tour guides na may hawak ng flag. Ang dami, grabe. So ayan, we're back here sa Nanjing Road. Mas maraming tao tonight. Ayan o. So tayo ay maglakad-lakad dito. Tingnan natin kung may mabili tayo. Tawid tayo ulit dito. Tingin tayo sa Gap. May Gap dito eh. Mas marami palang tao dito fam kapag Saturday. Ayan o. Diba?
Tapos ang laki rin ng Apple Store. Pero yung iPhone dito, katulad siguro nung sa Hong Kong, no, na dual SIM na physical. Okay, tara, tayo maglibot-libot muna. Maaga pa naman. Ito fam, nilagpasan lang natin kahapon. Pero I heard maganda raw itong brand na ito dito. Bossy Deng. Maganda raw yung mga damit nila dito. Tingnan natin. Ay, mukhang magaganda nga yung mga collections nila. Oh. Pang winter outfits. Wala akong nabili. Puro pala sila puffer jackets and outdoor jackets. Gusto ko sana yung light jacket lang. Kasi pag puffer jacket, di ba ang dami na nating mga makakapal na jackets. Tingin tayo sa Gap na lang. Ganyan karami yung tao ngayon. Saturday night dito sa Nanjing Road. Tomorrow na lang tayo river cruise. Tomorrow night para tonight magbubook na ako ng ticket sa Klook. Para tomorrow, naka-reserve na tayo. Itong Peace Bird, ano rin to, clothing store. Tapos, ano din, marami ring taong pumapasok. Kaya I'm here na sa Gap. Ito yung mga gusto kong shirts. More on black and white lang. Ito pa, marami pa silang design. Okay, got my shirts. Tignan nyo fam, yung flagship store ng Pop Mart dito sa Shanghai. Punong-puno, ang daming tao. Tapos ang ginagawa nila sa mga toys, inaalog nila. Or maybe para mahulaan kung ano yung laman, di ba? Kasi may mga blind boxes yun. Lahat sila ginagano. Okay, we're out again. Saan naman tayo next? Maglakad pa tayo. Dito na ako sa subway fam. Try ko naman mag-train pabalik ng hotel. Kasi one station away lang yung hotel natin. From here sa East Nanjing Road. Ayan. Madali lang naman intindihin yung train nila. Kaya mabilis na tayo makakapag-metro. Tapos one station away lang. Ito siya. So East Nanjing Road. Tapos kasunod niya, Tiantong Road. Doon tayo. Okay, nasa train na. Mas mura to fam. 3 RMB lang. Tapos yung pag-akyat natin, hotel na agad. Hintayin ko lang yung order ko. Ito siya. Tapos dito ako umorder. Alam nyo kung ano pinambayad ko? Yung GCash app. Pwede ka pala mag-generate ng QR code na Alipay sa GCash app. Tapos yun yung isa-scan mo dito. Kaya nagagamit yung GCash app dito sa China. And we're finally back sa ating hotel. Pero inyo, inabot din tayo ng 10:30 kada lakad natin. Although I feel na ang ikli lang ng vlog na to. Kasi konti lang yung mga clips na nakuha ko. Kasi medyo tanghali na rin tayo nakaalis, diba? Dahil nagpahinga talaga ako after our Shanghai Disneyland adventure kahapon. And also, doon sa Yu Garden Bazaar, may mga stores akong pinasok na hindi ako nakapag-film. Kasi doon sa first store na pinasok ko, napagbawalan ako mag-film. But nonetheless, na-enjoy pa rin naman natin yung Yu Garden Bazaar. Super na-enjoy ko yun kasi iba talaga yung vibe niya. Feel na feel mong nasa China ka talaga. Ganun yung vibe sa Garden Bazaar. Kaya pag yung skip yun, fam, kung pupunta kayo dito. And also, try nyo din pumunta doon ng baka magagabi na. Baka mas maganda, ganun. Kasi dito sa itinerary natin, mas pinili ko yung Shanghai Tower sa hapon and magagabi na. Kasi mas makikita natin yung view. Which is yun yung ngayon nakita natin kanina. No? Doon saglit lang tayo sa observatory kasi yun lang naman ang gagawin mo doon. Iikot ka lang, picture, video, and that's it. Tapos after nun, I went to Nanjing Road. Bumalik tayo sa Nanjing Road kasi magpo-cruise sana tayo. Pero yun nga lang, tomorrow na lang natin siya sa schedule, no? And sa Nanjing, nakabili ako ng kaunting shirts. May lang ang nabili ko. And meron sana akong gustong hanapin na mga light jacket lang. Kaso sa Uniqlo, tumingin ako. Same lang yung mga items sa atin. Tapos yung isang tinignan ko na Chinese brand, puro puffer jacket. So, hindi na ako nakabili. Anyway, i-end ko na itong vlog fam. Tomorrow, ang itinerary natin is pupunta tayo sa Zhujiajiao Water Town. And magko-cruise tayo bukas, no? Pagbalik natin dito sa Daban area. So, tomorrow ko na lang share yung details about the activity natin bukas. So, for now, i-end ko naman itong vlog. I know maikli lang to fam, pero nonetheless, na-enjoy naman natin ang mga ganap natin for today. So, before ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Bankisyo sa Facebook, at JM Bankisyo sa Instagram, and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Also fam, kung nagpaplano kayo ng mga trips ninyo, pwede kayo mag-book ng hotels and activities nyo sa Klook, and pwede nyo gamitin yung code ko na JM Bankisyo Klook and JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts.
So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para manonotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Shanghai vlog. Bye! Good night!